Let us read Psalm chapter 67, verse 1 to 7. May God be gracious to us and bless us, and make His face shine on us, so that your ways may be known on earth, your salvation among all nations. May the people praise you, God. May all the people praise you. May the nations be glad and sing for joy, for you rule the people with equity and guide the nations of the earth. May the people praise you, God. May all the people praise you. The land yields its harvest. God, our God, blesses us. May God bless us still, so that all the ends of the earth will fear Him. Magandang araw po sa ating lahat. Praise God dahil kahit kalagitnaan na ng linggo, binigyan niya tayo ng lakas at oras para magpahinga, hindi lang physically, kundi spiritually. Ngayon po, gusto ko pong pagnilayan natin ang isang maikling salmo. Psalm chapter. Ito po ay isang panalangin para sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Pero higit pa doon, ito ay panalangin na gamitin tayo ni Lord para maipakilala siya sa buong mundo. Sabihin nga natin, blessed to be a blessing. Ang aking unang punto po ay God desires to bless us. Sabi sa verse 1, may God be gracious to us and bless us and make His face shine upon us. Familiar po ito, di ba? Parang benediksyon. Madalas natin itong naririnig at pinagdarasal. And yes, totoo po. God wants to bless us. He is a gracious and generous God. Pero mga kapatid, dito pa lang, tanungin na natin ang sarili natin. Bakit ko gustong pagpalain ako ni Lord? Para saan? Para kanino? At ang pangalawang punto po, so that the world may know. Ang sagot ay nasa verse 2. So that your ways may be known on earth, your salvation among all nations. Napakahalaga ng phrase na so that. It means hindi lang para sa atin ang pagpapala. May dahilan. May mission. We are blessed so that others may know who God is. Hindi lang ito tungkol sa comfort, hindi lang para sa masarap na buhay. The blessing is meant to become a testimony. Kapag pinagpala ka ng trabaho, tanungin mo, Lord, paano ko magagamit ang trabaho kong ito para sa iyo? Kapag pinagaling ka ni Lord, tanungin mo, sino ang pwede kong paglingkuran dahil sa kagalingang natanggap ko? Meron akong kakilala na siyang janitress sa isang government office. Taon siyang nagdasal na magkaroon ng stable job.
and God answered her prayer. Pero ang matindi, hindi doon nagtapos ang kwento. Sa trabaho niya, tahimik lang siyang nananalangin para sa mga office mates niya. Naglalagay siya ng verses sa mga desk, nag-aalok ng prayer kapag may problema ang isa. Hanggang isang araw, isang empleyado ang lumapit sa kanya. Iyak ng iyak. Depression, broken marriage. At doon ginamit siya ni Lord. Nagbunga ng kaligtasan ang simpleng katapatan niya. Sabi niya sa akin, hindi ko akalaing yung pagiging janitress niya ang magiging paraan para maglingkod kay Lord. At ang pangatlong punto ko po, the goal is worship. Dalawang beses binanggit sa Psalm chapter 67 yung, may the people praise you, God. May all the people praise you. Hindi aksidente yun. Ang layunin ng pagpapala ay hindi lang para tayo ay masiyahan, kundi para ang lahat ng tao ay sumamba sa Diyos. Worship is the goal of blessing. Kapag ang blessing ay nauuwi sa sariling saya lang, kulang ito. Pero kapag nagdudulot ito ng papuri sa Diyos, yun ang tamang gamit. Kaya ang 4 na punto ko po, God is just and sovereign. For you rule the people with equity and guide the nations of the earth. Hindi lang nagbibigay si Lord, siya rin ang namumuno at gumagabay. Minsan, nagtatanong tayo, Lord, bakit ganito ang mundo? May injustice, may kaguluhan. At dito tayo ina-assure ng Psalm 67. God is still in control. He rules with justice. Kaya kahit sa gitna ng hirap, may tiwala tayong ang Diyos ay may layunin. At ang panghuli ko pong punto, fruitfulness with a purpose. The land yields its harvest. God, our God, blesses us. May God bless us still, so that all the ends of the earth will fear Him. Harvest. Resulta. Tagumpay. Provision. Lahat galing kay Lord. Pero pansinin ninyo ulit. So that all the ends of the earth will fear Him. Ang lahat ng bunga ng ating pagsisikap dapat may bunga ring espiritual. Kung binigyan ka ni Lord ng income, tanungin mo, Lord, paano ko ito magagamit para palawakin ang kaharian mo? Kung binigyan ka niya ng influence, gamitin mo para sa mga walang boses. Kung binigyan ka niya ng second chance sa buhay, i-share mo sa iba kabutihan niya. So, 3 things we take. Una, God wants to bless you. Yun yung nasa puso niya. Pangalawa, you are blessed to be a blessing. That's your purpose.
ang panghuli, every blessing must lead to worship. That's the goal. Meron po akong mga katanungan na ibibigay sa inyo at pagbulay-bulayan nyo po ito, pag nilay-nilayan nyo. Una po, sa anong paraan ka binibiyayaan ngayon ni Lord? Ginagamit mo ba yan para sa kanyang layunin? Sino ang pwede mong paglingkuran gamit ang blessing mo? So let us bow our heads and let us pray. Panginoon, aming Ama, Diyos na dakila, pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa araw na ito na ibinigay mo. Thank you for reminding us that our lives are not just about us. We ask you to fill us again. Empower us to be generous with our time, our resources, and our stories. Lord, use every blessing you've given us for your glory. May our lives lead others to praise you. In Jesus' name, Amen. So let's live out Psalm 67 every day. You are blessed to be a blessing. You are empowered to be a witness. You are chosen to make Him known. Amen, and God bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000